Sa isip-isip ni Grid na kailangan niya ang tulong niya. Ano ba ang pinagsasabi niya bigla? Ang lalaki na ito. Bram Eshwald, isa sa siyam na direkta na descendants ni progenitor Beriac at isang may taglay na pangalan ng Duke of Wisdom. Ang kanyang walang katapusang pagnanasa sa kaalaman ay sapat na nakakaadik, na nakalimutan niya ang kanyang uhaw sa dugo. Siya ang pinakamatalino sa kanyang uri. Nahulog sa malalim na pag-iisip, isang araw, sa isip-isip ni Bram na sumpa ng katangahan. Isang sumpa na inilagay sa kanila ng Diyos na si Yatan dahil sa kanilang sobrang lakas at makasarili na pagnanasa. Dahil sa sumpa na ito, lahat ng vampire ay naging existence at ayaw ng magtrabaho, naglagay lamang ng karagdagang minimum na halaga ng pagsisikap para makumpleto ang kanilang trabaho at pagtulog sa karamihan ng mga araw. Pero bakit ang Diyos na si Yatan ay hinahangad ang pagkasira? Iisa lamang ang may hangarin. Ang paghahangad na yan na maging lubos na pagsira sa lahat ng pag-iral ng blessings ng Goddess of Light, Rebecca. Upang magawa ito, kailangan niya ng mga karera na may napakatinding lakas at kalupitan. Ang mga vampira, na akma sa panukalang yun, ay makapangyarihang nilalang na kayang gawin ang utos ni Yatan. Nagtataka at sa isip-isip ni Bram kung bakit si Yatan lamang ang naglalagay ng sumpa sa kanila para masild ang kanilang kapangyarihan. Kapag ang mga Great Demon ay walang gayong mga paghihigpit, hindi katanggap-tanggap ang pagkakaibang ito, may naamoy siyang masama. Hinahanap ni Bram ang bawat lugar na may labi ng nakaraan upang maghanap ng mga clues tungkol sa Diyos na si Yatan. Pagkatapos lamang ng isang nakakamatay na 483 taong pananaliksik, may natuklasan lang siya ng isang katotohanan. Sa isip-isip ni Bram na mapanirang hilig ni Yatan. Malalaman lang sa takdang panahon, ang panahong yun ay kung kailan ang hidwaan sa pagitan ng mga tao na ang mga makasariling pagnanasa ay umabot na sa kanilang rurok ay nagpakawala ng kaguluhan sa mundo. Ibig sabihin, kapag wala ng kapangyarihan ng Goddess Rebecca sa mundo. Sinasabi ni Bram na si Yatan ay lumabas at sinira ang mundo. At gumawa ng bago si Rebecca, nagulat si Bram at sa isip-isip nito na si Yatan at si Rebecca. Ito ay balanse ng mundo. Habang ang dalawang Diyos ay tila magkaaway sa ibabaw ng mundo. Pero ang dalawang Diyos ay nagtutulungan talaga sila sa isa't isa. Napapasigaw si Bram sa mga nalalaman nito, sinasabi ni Bram na nagsasama sila sa isa't isa. Kahit ngayon, ang kanilang mga nilikha ay nagagamit at nagpapatayan sa iba. Umiiyak at sa isip-isip ni Bram na kaya silang lahat ay nakadesenyo ng ganito para makasunod sa sayaw sa mga palad ng mga Diyos na ito. Nang ahas pa rin siya na tawagin ang sarili niyang Diyos pagkatapos gawin niya ito sa kanila, Yatan. Nasira ang pananampalataya ni Bram, inihagis niya sa lupa ang kanyang katawan, na sa kanya ngayon ay walang pinagkaiba sa bangkay. Ang kanyang kalooban na mabuhay ay nasira sa bigat ng kanyang hindi mapigil na galit at paghamak. Habang ang dumi ay nagsimulang tumakip sa kanyang anyo, siya ay dumating sa isang tiyak na pagsasakatuparan. Bakit ang kanyang progenitor na si Beriac, ang dating Great Demon, na tinapon mula sa impyerno hanggang sa mundo ng tao? Sa isip-isip ni Bram na natuklasan din ni Ina ang tunay na pagkakakilanlan ni Yatan. Walang paraan ang isang taong kasing yabang niya ay hahayaan na lang itong lumipas. Siya ay dapat na pinatawan ng sumpa ng Cat Amaran at ipinatapon sa mundo ng mga tao dahil sa pagpuna sa Yatan. Ang mga Great Demon ba ay nagsisikap na protektahan ang kanilang sariling lugar sa sistema sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanilang Diyos. Para maging willing sila na isuko ang kanilang kakayahan na mag-advance. Sila ay mga puppet lang, iba siya, si Beriac, ang kanyang ninuno, ay ang Great Demon of Predation. Ang katangiang ito kung ang kanyang ipinasa sa mga vampira sa kanila, lalo na naghawak si Bram ng mapanirang pananabik sa kaalaman. Salamat sa sumpa ng Cat Amaran, ganung paman, ginawa niya ang majority ng kanyang mga araw sa pagtulog, ibig sabihin nito ay totoong imposible na mabuti ang pananabik na yan. Sinasabi ni Bram na hindi, kailangan niyang maging iba. Ang balanse ng mundo, ang lahat ay isang timbang sa isang bahagi ng sukat. Huwag niyang lagyan ng pangalan ang kanyang sarili bilang isang Diyos sa kanyang sarili. Yatan, madadaig niya ang sumpa na binigay niya sa kanya. Siya ay magiging libreng pag-iral sa pamamagitan ng pag-iipon ng hindi masukat na halaga ng kaalaman. Walang Diyos sa labas na dapat niyang paglingkuran. Sinira ni Bram ang paghihigpit sa kanyang buhay ng mag-isa. Pagkatapos ng araw na yon, sinimulan ni Bram ang pagsisiyasat sa lahat ng larangan ng akademiko at mahika sa loob ng ilang daang taon.
Binabad niya ang kanyang sarili sa magic experimentation, gamit ang iba't ibang specimens. Kahit ang dami ng mga specimen na yan ay inihain, ang kanyang uhaw sa kaalaman ay lumago ng lubos. Hanggang sa araw kung saan siya, sa wakas, nag-experiment sa kanyang sariling species. Sumisigaw si Elphinstone at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na gamitin si Leia. Sinasabi ni Bram na Elphinstone, ang ikasyam na kapatid niya. Hindi niya ba naiintindihan ang kanyang inquisitive mind? Galit na sinasabi ni Elphinstone na sino ang nakakaintindi sa kanyang mga aksyon. Isinakripisyo niya ang sarili niyang mga kapatid para mag-aral ng mahika. Nagtataglay na siya ng hindi kapani-pani walang lakas. Lahat sila ay baliw, sinasabi ni Bram na ang mga vampira ay mga pag-iral na mas mababa sa mga tao na itinuturing niyang bilang hayop. Ang mga tao, hindi tulad nila na patuloy na nagsisikap at paunlarin ang kanilang sarili. Kung ang isang transcendente na sapat na malakas upang magdulot ng panganib sa kanila ay lilito balang araw, ito ay isang tao. Silang mga vampire ay hindi man lang nagtatanong kung ano ang nasa harap ng mga mata. Walang halaga ang kanilang pag-iral, walang karapatan ang mga taong katulad niya na punahin siya. Nagsusumikap siyang maging mas mahusay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang mga limitasyon. Sinasabi ni Elphinstone na itigil niya na yang katwiran niya. Papatayin niya siya kahit anong mangyari. Sinasabi ni Bram na imposible para sa Earl-level pureblood vampire na katulad niya na matalo siya, na isang Duke level. Sinasabi ni Elphinstone na papatayin niya si Bram. Sa isip-isip ni Bram na sa kabila ng kanyang mortal na kaaway na nasa harapan niya, hindi man lang niya kayang labanan ang kanyang antok, gaanong kahabag-habag, ang kanilang kinabukasan ay tunay na selyado, may nagsalita at sinasabi nito na gaano nakaka-disappoint Bram. Nagulat si Bram at nagtataka ito, sigurado siya na maraming beses niya na ito ipinakita sa kanya, Bram, ang anak ko, Barry 8. The great demon of predation, the progenitor of the vampire. Nagulat si Bram at sinasabi nito na ang aking ina. Sa isip-isip ni Bram na hindi pa siya dapat magising sa 50 taon, simula ng personal na siyatan ang nagsumpa sa kanya, sinasabi ni Barry 8 na sinira niya ang bawal na samahan ng kanyang sariling species. Sa isip-isip ni Bram na ginawa niya ito upang madagdagan ang kanyang pagkagutom sa kaalaman. Kahit anong sabihin niya, duda siya na mapapatawad niya siya, may mga kulubat sa mukha ni nanay, pero higit sa lahat, hindi niya halos maramdaman ang puwersa ng buhay niya, namatay na si ina. Sinasabi ni Bram na immortal siya dapat, nanay, paano nangyari ito? Nagtataka at sa isip-isip ni Bram na magic power na lubos na nahihigitan ng ina. Walang duda, mababa ang life force ni ina dahil ibinuhos niya ang lahat sa pagsilang ng isang existing na siyang hihigit sa kanya. Ang 10th sibling, hindi, ina, siya ay isang taong dapat ay patuloy na lumalaban para sa layunin. Ang kanilang posibilidad para sa isang hinaharap, para sa bagay na yun. Hindi na sila makakausad sa ganitong bilis, ang talagang kailangan nila ay isang propeta. Hindi ang katulad niya, umatake si Bram at mabilis lang naputol ang isang braso nito at sinasabi ng batang babae na isang katulad niya. Kung ano ang isang kakilakilabot na unang impression. Binigay sa kanya ni nanay, ang perpektong magandang pangalan ni Marie Rose na gagamitin pagkatapos ng lahat. Sinasabi ni Barry Eck na sigurado siyang binalaan niya siya na kung ang isang predator na species na tulad nila ay nagsimulang saktan ang isa't isa, pagkatapos ang sitwasyon ay magiging isang bagay na hindi mailigtas. Hindi ba sapat na sinaktan niya ang sarili niyang uri habang natutulog siya? Ngayon sinusubukan niya na patayin ang sarili niyang kapatid sa harap ng mga mata niya. Bilang ninuno, wala akong choice kundi gawin ito para mapigilan ang pinakamasamang sitwasyong nangyayari. Nagtiwala siya sa kanya, Bram, mauunawaan niya ba ito? Parusahan siya, na lumabag sa bawal, gamitin siya bilang isang halimbawa. Sa isip-isip ni Bram na sinasabi niya ba na dapat silang mamuhay bilang ganap na nakatigil na mga nilalang? Walang ginagawa kundi huminga, sumisigaw si Bram at tinatawag niya ang kanyang ina. Sinasabi ni Barry Eck na Bram ang anak ko, inalagaan niya siya higit sa iba, ang matalino niyang anak. Sa araw na yun, nang sumigaw si Bram sa matinding sakit habang sinisip-sip ng batang Marie Rose ang lahat ng kanyang dugo, nawalan siya ng immortalidad at ipinatapon mula sa kanyang tribo. Sa loob ng 100 taon, ipinagpatuloy ni Bram ang kanyang magic research habang itinago ang kanyang sarili bilang isang tao. Sa huli ay nagtagumpay siya sa kanyang sumpa ng Catamaran. Ano ang pumipigil sa kanya sa pagkakataong ito? Gayunpaman, ang kanyang katapusang nabuhay.
Kailangang bawiin ni Bram ang kanyang kawalang kamatayan upang makapagpista ng higit pang kaalaman. Nakuha pa niya ang title na Great Magician sa matagal na paghahanap niya sa immortality ng dekada. At kahit hindi na kumpleto ni Bram ang kanyang immortality magic, hindi naman siya nawala ng pag-asa. Ito ay dahil nagawa niya, kumpleto ang susunod na pinakamahusay. Ang bagay na yan ay resurrection magic, nahanap na ni Bram ang taong makakatupad sa kanyang pangarap. Sinasabi ni Greed na gusto niya ng tulong niya. Sinasabi ni Bram na magagawa niyang buhayin muli ang kanyang sarili ng maraming beses sa mismong sandaling ito kung mayroon siyang vessel of the soul na hiniling niyang likhain niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya makakagawa ng vessel dahil hindi niya natanggap ang blessings ni Yatan para sa Pavranium, tama ba? Sinasabi ni Greed na oo, alam niya ang tungkol dyan. Ang mga tao sa Yatan Church ay ayaw talaga sa kanya. Wala siyang magagawa dito. Tinawag ni Jishuka ang mga kasamahan niya at sinasabi nito na nandito si Bram. Sa isip-isip ni Greed na naiintindihan niya ang sitwasyon. Sinasabi ni Bram na naiintindihan niya, sa kasong yun, may isa pang paraan. Bigyan niya siya ng karapatang angkinin ang kanyang katawan. Sapat na yun, sumisigaw at sinasabi ni Greed na hindi pwede. Isang multo sa katawan niya, sinasabi ni Bram na hindi niya sasaktan ang katawan niya sa anumang paraan. Ang gagawin niya lang ay lumipad patungo sa simbahan ni Yatan, pagyupi sa kanyang mga tagapaglingkod sa ilalim ng kanyang heel, at tanggapin ang pagpapala mula sa kanila. Sinasabi ni Yura na hindi niya ba masyadong minamaliit ang mga Yatan servants? Sinasabi ni Bram na hanggat mayroon siyang pisikal na anyo, pagyupi sa kanila ay kasing dali ng pag-ihip ng apoy mula sa mitya ng kandila. Maging ang katawan ng isang paslit na natutong lumakad ay sapat na upang sirain ang mga katulad ng simbahan ni Yatan. Sinasabi ni Zednos na hindi naman siguro siya nagsisinungaling. Si Bram ay ang Great Magician ng alamat na nakaligtas sa Fire Dragon, si Troka, pagkatapos ng lahat. Sinasabi ni Greed na bakit hindi niya nalang offer ang kanyang sariling katawan. Sinasabi ni Zednos na no thanks, natatakot din siya. Sinasabi ni Bram na pahiramin niya sa kanya ang katawan niya ng kalahating araw lang. Kung gagawin niya ito, ipapamana niya sa kanya ang lahat ng Pavranium at isa sa kanyang mga spells. Ang nilalaman ng second advancement quest ay ang Great Magician's Resurrection ay na-update na. Malinaw na kondisyon, tanggapin ang kaluluwa ni Bram sa loob mo. Matatanggap mo ang Pavranium at ang biyaya ni Yatan at lumikha ng Vessel of the Soul. Malinaw na reward, matuto ng isang spell, makukuha ang lahat ng Pavranium na nakakalat sa buong kontinente. Sa isip-isip ni Greed na makukuha niya ang lahat ng 28 na piraso ng Pavranium. 18 na lang ang kailangan niya para magkaroon ng Life-Ale Spear, kaya may 10 pang natitira. Hindi, maaari niya pang gamitin ang lahat ng ito upang gumawa ng mas maganda. Ngunit ang higit sa lahat, ang Great Magician na isang legend ay tuturuan siya ng isang spell. Sinasabi ni Greed na pwede ba siyang magtanong ng isang bagay. Bakit nais niyang buhayin ang kanyang sarili? Sinasabi ni Bram na nais niyang saliksikin ang bawat piraso ng kaalaman na umiiral sa mundong ito, magpakailanman. Magagawa niya lamang ito sa pamamagitan ng pagiging isang walang kamatayang existing. Ang dakilang magician Bram ay isang avaricious existence. Wala siyang pagnanais na huminto sa kanyang paghahanap ng kaalaman hanggang sa makamit niya ang ganap na pagkaunawa sa lahat ng bagay. Ito ay isang aspekto niya na hindi mababago, dahil ito ay isang katotohanan sa loob niya. Sa isip-isip ni Greed na sa katawan niya, technically siya ay isang blacksmith na maaaring gumamit ng magic. Perfect, walang paraan na palampasin niya ito, sinasabi ni Greed na ayos. Tatanggapin niya ang offer niya, natanggap mo ang Great Magician Braham's Soul. Sinasabi ni Bram na isang kamangha-manghang choice. Ipapakita niya sa kanya ang isang tanawin na ang isang tao ay nabubuhay sa isang katawan na may hangganan na habang buhay. Hinding-hindi siya makakaasa na makita kahit isang beses, human. Naglabas ng malakas na aura si Bram sa loob ng katawan ni Greed. Sa isip-isip ni Jishuka na bilang walang kaugnayang partido, maaari lang nilang check ang kanyang level, health point, at mana, pero higit pa sa sapat na yan para ma-realize nila. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Bram ay sumasalungat sa imahinasyon, sinasabi ni Greed na maaari na silang bumalik sa Reden ngayon. Dahil sa palagay niya ay hindi na magiging issue ang pagkuha ng Pavranium, tinatanong ni Jishuka kung kailan ba siya babalik, sinasabi ni Greed na hindi niya malalaman ang tiyak hanggat hindi niya ito ginagawa. Ngunit sa tingin niya ay hindi ito magtatagal, salamat sa kanilang lahat, babalik siya maya-maya, nickname, Greed.
Class, Great Magician Health, 858,310 mana, 13,965,level 545.